So what's up mga ka-idol? This is Anaver TV again mga ka-idol. Nagbabalik na po. So maraming salamat dahil napabisita po kayo dito sa aking YouTube channel. So syempre kung bago pa kayo dito ay huwag nyo naman kalimutan. Paki-subscribe na lang at paki-click yung notification bell button and click all para ma-update pa kayo sa mga i-upload pa dito mga ka-idol. Marami pa po tayong i-upload dito sa ating channel. At syempre, nag-upload na rin ako sa Facebook page mga ka-idol. Huwag nyo naman kalimutan, paki-follow na lang at paki-like. Malaking tulong po yan para sa akin mga ka-idol. Maraming salamat po. So, balik po tayo sa ating episode mga ka-idol. Ito yung mga NBA players na pang All-Stars at Legend mga ka-idol na naghihirap hanggang sa ngayon mga ka-idol. So, ito yung mga dati na nakakuha ng malaking kontrata tapos naghihirap ngayon na wala na sila sa NBA. So, alamin natin kung sinong mga player na itong mga ka-idol. So, ang video na ito ay galing kay Trivios mga ka-idol. Bisitahin po kung gusto niyo ng ganitong content ay bisitahin niyo lang po ang Trivios channel sa YouTube mga ka-idol. So, humanap na po ng pwesto para sabayan niyo ako na panoorin yung video na i-flex natin ngayon. So, para mas lalo nating maintindihan. So, let's go. I-play na natin mga ka-idol. Ang NBA ang liga sa buong mundo na may pinakamataas na level ng basketball. Na halos lahat ng mga batang players ngayon ay hinahangad ng mga pasok sa liga. Dahil na din sa mga bagay na mapapanood sila sa buong mundo, mga oportunidad bukod sa basketball, at syempre, ang makakuha ng malaking kontrata sa NBA. Karamihan naman ng mga players ngayon ay nagkaroon ng magandang karir sa basketball, pati na rin sa pera. Pero ayon sa data ng Sports Illustrated, mula 2009 hanggang 2019 ay halos 60% ng mga players na nag-retire sa NBA ay naghihirap or naubos na ang pera makalipas lang ang 5 taon. Ito ay dahil sa lifestyle, family problem at mismanagement ng mga pera nila at investment. Ang iba sa kanila ay pumipirma ng halos 100 million or mas malaki pa sa buong paglalaro nila sa NBA. At nakakapagtaka na ganun lang kabilis ito nauubos or yung sinasabi broke. Sa madaling salita ay hindi sila ganun kagaling humawak ng pera. Isa din to sa tinuturong dahilan ng tinatawag kayo ng one and done. Dahil gusto noon ni Commissioner David Stern na mabawasan ang ganitong senaryo. Doon pa kasi ang issue na to. Kaya nilagay niya ang rules na nagpapadraft sa NBA na kailangan nakapag-college or mahigit 1 taon ng graduate sa high school ang mga players mula sa US. Para sa episode na to, i-check natin ang mga players na nagkaroon ng hindi magandang kinalabasan sa mga perang pinita nila sa NBA at naging broke na matatawag. Hindi necessarily naghirap. Ito yung mga players na malaki na walang pera sa kanila dahil sa mismanagement at financial issue. Ito ay based na sa opinion ko mga pre at sa ibang mga article. Ang una dito ay si Charles Barkley. Sa total na kinita niya sa paglalaro sa NBA na may worth $40 million, so medyo maliit lang ito kung ikukumpara ngayon. 1 taon nga lang to ni Steph. Pero noon ay maliit pa lang talaga ang kontrata ng mga players. Ang isa sa naging dahilan kung bakit naubos ang pera niya ay dahil sa pagsusugal noon ni Charles Barkley. Ayon kay Charles Barkley ay umabot sa $10 million na natalo sa kanya sa pagsusugal lang. Sa 40 million na kinita niya ay malaking bagay na talaga yung 10 million na nawala dito. At ayon nga sa kanya ay afford naman niya ang pagsusugal na to. Hanggang sa naging problema niya na ito, nagkaroon naman siya ng pagkukunan ng pera. Ito ay nangkunin siya bilang analyst ng TNT. Pero ayon nga kay Chuck ay hindi siya titigil sa pagsusugal sa dahilan na pera naman niya ito. Ang 2-time NBA champion naman si Jason Calpay ng Bulls na kumita noon ng 34 million at naglaro ng 90s. Isa sa naging problema niya noon sa NBA ang pagdidil ng kasikatan. Kahit sabihin natin isa siyang role player ay nakikita pa rin siya sa mga TV broadcast at magiging chick magnet talaga. Dahil syempre alam naman natin na kumikita sila ng pera kahit nasa bangkulang sila. At naging problema ni Jason noon ay nagkaroon siya ng 10 anak na 8 babae na inaresto noong 2007 dahil hindi siya nakakapagbigay ng child support sa 10 anak niya. Sa kalaunan ay naubos ang natitira niyang pera dahil sa pagketa ng mga problema na yon. Kenny Anderson naman ay nakilala noong 90s era sa New Jersey na may kaparehong problema noon ni Jason na ang kinita nito ay halos $63 million sa kanyang paglalaro sa NBA at ang naging problema pa niya noon ay hindi siya nakatapos ng college. Kaya hindi niya alam kung paano i-manage ang pera nito na meron din siyang 7 anak sa 5 babae. Kung saan ay kailangan niyang bigyan ng child support na $40,000 kada isang anak na may total na $280,000 kada buwan. Sa dahilan na wala naman siyang ibang investment ay naubos nga ang pera nito.
Ang sumunod dito ay si Eddie Curry na isang draft pass noong 2001. Sa paglalaro niya sa NBA ay nakakuha naman siya ng $70 million at nakasama pa noong 2011 championship ng Dallas. Ngayon ay naglalaro siya para sa ABL. Nagkaroon kasi ng mga issue sa buhay niya. Isa na dito nang nakawan ng bahay niya tapos mapatay pa ang kanyang tanggol na anak noon. Nakakasuhan din siya ng sexual harassment. Ang matindi pa dyan mga pre ay grabe siyang gumastos sa pang-araw-araw niyang kailangan. Para kasi sa pamilya niya ay $30,000 a month. Tapos sa mga kamag-anak niya na $17,000. Hindi pa kasama dito ang cable provider niya na kinuha na may worth $1,000 kada buwan na hindi naman niya nagagamit. Ang matindi pa dyan ay nangutang siya ng pera noong 2008 sa bangko na worth $580,000 na may 85% interest hanggang lumaki ng lumaki sa hindi niya nabayaran. Ang isang college star at NBA All-Star noong 90s na dating ka-teammate noon ni Kenny Anderson sa New Jersey, si Terry Coleman. Siya naman ay gumawa ng paraan para hindi maubos ang kanyang pera. Sa kinita niya ng $87 million ay nilagay niya ito sa mga real estate at mga Rolex. Kaso lang mga pre, ang lugar kung saan siya nag-invest ay ang Detroit, kung saan bagsak noon ang market nila pati na rin ang iba pang mga investment na nadamay ang pera noon ni Derek Coleman. Noong 2011 ay nag-file ng bankruptcy ang city ng Detroit dahil sa mga problema na to, na nalugi ng malaki ang investment ni Derek noon hanggang sa nangutang siya ng mahigit $4 million na hindi nabayaran dahil sa mga interest. Ang part ng 1996 NBA draft class at naging champion din ng 2006 sa Miami, si Anton Walker. Sa NBA ay kumita siya ng $107 million. Ito yung pinagsamang Charles Barkley at Eddie Curry. Noon kasi ay bumibili siya ng mamahaling sasakyan at napakagalante sa mga kaibigan niya. Binibigyan niya pa ng pera ang mahigit sa 70 katao para sa panggastos nila. Tapos nasusugal pa siya sa mga kasino na noon ay nagka-issue pa siya na ang mga check-in binibigay niya ay walang pondo. Ang 2010 ay nag-file na siya ng bankruptcy na ang asset na lang niya ay $4 million tapos may utang siya ng $12 million. Binenta niya din ang ibang niya mga property, pati na rin ang 2006 NBA Championship ring niya para lang mabayaran ang mga utang nito. Ang noon magiging future sana ng Warriors, kaso lang ay may problema siya sa anger management nang sakali niya ang kanyang coach habang nasa practice pa sila. Ito ay si Latrell Sprewell, na naglaro din sa mga teams gaya ng New York at Minnesota. Sa buong karir niya ay kumita siya ng $96 million at ang naging isa sa dahilan ng pagkaubos ng pera niya ay nang kasuhan siya ng dati niyang partner ng $200 million dahil sa hindi niya tinupad ang pinag-usapan nila regarding sa suporta ng tatlo nilang anak. Ang naging mali pa rin noon ni Latrell ay tinanggihan niya ang contract extension ng Minnesota nang sabihin nito na may pinapakain siyang pamilya. Ang resulta noon ay binenta niya ang yate na sa mas mababang presyo at naremata ang mga bahay niya dahil sa mga utang. Ang isa sa mga legend na hindi na kontrol ang pagkawala ng pera niya, si Scottie Pippen. Kumita siya noon ng halos $120 million. May mga desisyon kasi noon si Scottie na hindi maganda ang kinalabasan. Isa na dito nang bumili siya ng jet na may $4 million na presyo. Tapos hindi naman gumagana. Nagbayad pa siya ng $1 million para lang ipagawa ito na hindi pa kasama doon ang maintenance ng jet. Noon ay may financial advisor siya na nag-i-invest ng kanyang pera na umabot na ng $20 million na nag-commit ng fraud. Nanakawan pala sila nito na hindi niya alam. Hindi naman totally naghirap si Scottie, pero malaking pera ang nawala sa kanya dahil sa maling desisyon. Ang kilala noon na Agent Zero na si Gilbert Arenas ay naging main man ng Wizards bago dumating ito si John Wall. Noong 2013 ay nag-retire na nga siya sa NBA na may kabuuang kinita na $111 million. Pinagsamang Kenny Anderson, Anton Walker at Charles Barkley nga itong si Arenas. Dahil noon ay nagbabayad siya ng child support na $20,000 kada buwan sa kanyang anak. Kasama pa dito ang custody payment sa dati niyang asawa na may disclosed amount. Kahit tinatawag pa siyang Agent Zero na maraming zero sa pera niya, ay unti-unti din naman ito nagre-retire sa kanyang bank account. Meron ding issue si Gilbert Arenas sa kanyang pagsugal, na dito nauubos ang kanyang pera. Kasama pa ang mahigit 2,000 na pares ng kanyang sapatos, na malaking pera talaga na wala sa kanya buhat ang mag-retire siya sa NBA dahil wala namang matinong investment itong si Gilbert. At ang isa talaga sa naghirap na NBA players ay si Allen Iverson, na sumikat ng late 90s at 2000 era na isang high-scoring guard. Sa almost $200 million na kinita nito ay talaga naubos ang pera niya dahil sa mga maling desisyon at lifestyle ni Iverson. Siyempre, katulad ng iba ay nagsusugal din to si Iverson na kailangan na nga siyang iban lalo na sa Atlantic City at Detroit. Tapos, sobrang galante pa nito sa kanyang mga kaibigan. May mga report pa ang IRS nang habulin nila si Iverson na nalaman nila na gumagastos siya ng $10,000 para sa restaurant at club. Tapos $10,000 sa mga gamit nito lalo na sa damit at another $10,000 para sa mga groceries.
Hindi pa kasama dito ang mga party sa bahay niya na hindi naman na-i-declare ang presyo. Meron din siyang binabayaran child support sa asawa niya dati. Ang inaasahan ngayon ni Iverson ay ang pensyon niya sa NBA na binibigay sa mga players na mahigit 10 years na naglaro sa liga, na may total na $8,000 per month na makukuha naman niya pagdating niya ng edad na 45 years old. Kaya sabi ko kanina ay gumawa na ng paraan ng NBA nung panahon pa ni Commissioner David Stern para sa mga ganitong senaryo. So mga pre, paalala lang, ang binibigyan ng pensyon ng NBA ay ang mga membro ng NBA Player Association. May inaantay din siyang pera na $32 million na trust fund mula sa Reebok na kanya makukuha pagdating naman niya ng 55 years old. Ang bad news lang dito ay kalahati nito ay napupunta sa dati niyang asawa dahil ang ginawa ito ng Reebok ay mag-asawa pa silang dalawa noon at kasama sa settlement ng korte. At ngayon ay binabayaran pa rin naman siya ng $800,000 kada taon ng Reebok habang buhay dahil sa lifetime contract niya. Kaya hindi naman masasabi naghihirap ng sobra itong sa Iverson. Kaso, sobra lang liit na natitirang pera niya kumpara sa 200 million na kinita niya sa NBA. So yan mga pre, ang mga players na Yan po yung mga players na naghihirap. So actually mga ka-idol, ay hindi po talagang naghihirap. Meron pa naman nakukuha. Yun nga lang ay ang laki ng nawawalang pera dahil po sa kanilang pagmaling desisyon. Kumbaga yung iba naman ay nalulong sa sugal at yung iba naman ay nag-invest tapos di naman maganda yung kinalabasan mga ka-idol. So sana nagustuhan niyo yung video natin mga ka-idol. So maraming salamat po. Paki-like na lang po yung mismong video. Maraming salamat. So see you next video.